Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapi. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga kagaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukan siya, nang may sumbong sila laban sa kanya. Ngunit lumukod si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang pigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan siya? Wala bang nakarusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Bumayo ka at huwag ka nang malakasan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Reputation galing sa mga batas ni Moises. Ngunit, ginagawa nila ito hindi upang sambahin ang Panginoon, kundi upang sila ay masiyahan sa sarili nila. Gusto nila makita ng iba na sila ay sumusunod sa batas, kaya dapat sila respetuhin. Kaya pumupunta sila sa mga public places, pinapakita yung kanilang kabaitan, kagalingan, at pagsunod ng batas. Kahit anong pa ang nasa loob ng kanilang puso. Kasi sa kanila, para sa kanila, ang isang tao ay matuwid at righteous sa harapan ng Diyos kung ito ay sumusunod ng batas. Kaya ano ang laman ng puso? Kaya kung puso may mga langit, suklam, kasusuklam, o mga pagsisilos, o kahit ano makasamang hangarin, basta sumusunod lang sa batas para sa kanila, yun ay kakain. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ni Jesus ay yung ano ang nasa puso natin. Ang kwento ng babaeng ito na kinalagkan ng mga eskriba at mga pariseo ay siya ay nakikiapid. At ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang siya ay mamatay. Pero, si Jesus ay hindi sumang-ayon ng gano'n. Kaya nung tinanong nila, anong dapat natin gawin sa kanya? Ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Sinubukan nila si Jesus. Hindi sumagot si Jesus. Sinubukan siya sulat sa lupa. Pero nag-insist pa rin sila. Kaya tinignan sila ng Jesus, kaya tinanong, "Sino sa inyo ang walang kasalanan?" Ang unang bumako sa lupa. Tinulungan sila ni Jesus na tingnan ang sarili. Pero hindi sila magmula sa mga. Kadalasan, makikita natin ang mga kasalanan ng iba, hindi natin makikita ang kasalanan natin. Ito ang ginawa ni Jesus, tinulungan niya na tingnan ang ilang sarili, ang sarili nila. So, pagtingin ni Jesus na walang lahat, maliban sa babae, sinabi niya kung nasaan. Sabi ng babae, wala ko sila, balik ko sila lahat. Hindi po ako pinarusahan. Sabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Pero umalis ka at huwag ka nilang magpulas. May hamon, may invitation. So, may pagpapatawa
ngunit mayroon ding pamilyaya o ganang magkasunod. Pinapakita sa ating Ebanghelyo ngayon yung isang relihiyon na may haba, may awa versus relihiyon na nagbibigay